Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang change of command para sa bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP na si Lieutenant General Eduardo Año. Muli ring nangako ang Pangulo na hindi makikialam sa sistema ng AFP sa pagpili ng pamunuan nito. Mula sa Camp Aguinaldo, itong balita ni Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Yes, magandang gabi, Attorney Reg. Ika-48 Chief of Staff ng 125,000 strong Armed Forces of the Philippines, si Lieutenant General Eduardo Año. At sa kanyang pag-assume sa pwesto, ipinangako nitong ipagpapatuloy ang pagsuporta sa Philippine National Police sa pagsugpo ng iligal na droga sa bansa. Pangatlo, si Lieutenant General Año na naging AFP Chief of Staff na kabilang sa Philippine Military Class of 1983. Una rito ay sina retired General Hernando Iriberi at pangalawa si General Ricardo Visaya. Si Año ay naging Brigade Commander ng 201st Brigade, 2nd Infantry Division at Commanding General ng 10th Infantry Division. Bukod dito, naitalaga rin siyang Assistant Deputy Chief of Staff for Intelligence, tagapanguna ng AFP Intelligence Service at noong July 2015, ay naging Commanding General ng Philippine Army. Ngayong araw na rin isinagawa ang retirement ceremony ni General Ricardo Visaya. Samantala, muli namang nanindigan si Pangulong Duterte na hindi siya makikialam sa kalakaran ng Armed Forces of the Philippines sa pagpili nito ng mga susunod na Chief of Staff hanggang sa matapos ang kanyang termino. Taliwas naman ito sa gagawin niya sa Philippine National Police dahil itinuturing niyang fractured ang organisasyon dahil sa pagkakasangkot ng mga tauhan ng pulisya sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Muli rin itong nagbabala sa mga drug addict na huwag munang lumabas ng bahay at inatasan ng mga magulang nilang pigilan ang kanilang mga drug addict na anak ang hindi pa naaasikaso ang pagpaparehab sa kanila. Nabanggit din ng Pangulo na hindi lang sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso nagbigay si Pangulong Duterte ng kopya ng kanyang narcolist, kundi maging sa Korte Suprema. Attorney Reg, matapos ang turnover ceremony dito sa Camp Aguinaldo ay agad naman nagsagawa ng command conference ang Armed Forces of the Philippines sa pangunguna pa rin ni Pangulong Duterte at agad din itong bumalik sa Malacanang para sa kanyang susunod na event ngayong araw. Yan muna ang latest live mula rito sa Camp Aguinaldo. Balik sa inyo dyan.